Magpapasko na at siguradong marami na sa atin ang nagsimula ng mamili ng regalo online. Mula sa mga damit, gadgets, laruan, hanggang panghanda sa Noche Buena. Lahat pwede nang bilhin sa isang click lamang. Pero kasabay ng pagdami ng online buyers ngayong holiday season, dumarami rin ang online shopping scams. Kaya mahalaga maging alerto at mapanuri, lalo na kung ayaw nating masira ang saya ng Pasko. Yan po ating pag-uusapan dito lang sa MIL 101. Ang tanong, bakit nga ba dumadami online scams tuwing holidays? Tuwing holiday season kasi, mas nagiging target ang mga mamimili dahil una, nagmamadali tayo makabili ng regalo. Pangalawa, maraming sale, discounts at promo. At pangatlo, mas inuuna natin i-consider ang presyo kaysa sa pag-check ng legitimacy ng seller. Alam ito ng scammers, ginagamit nila ang pressure ng last day sale, limited stocks, at holiday promo para mapilit tayo magbayad agad kahit hindi pa sigurado kung legit ang seller. Narito ang ilan sa karaniwang online shopping scams. Una, fake online stores of pages. Mukhang legit ang page, may logo, pictures, at maraming followers. Pero pag nagbayad ka na, biglang di na nagre-reply at wala nang darating na item. Pangalawa, ay sobrang murang produkto. May gadgets sa branded items na halos kalahati ng totoong presyo. Tandaan, kung sobrang mura at parang imposible ang deal, magduda na. Pangatlo, fake sellers sa online marketplaces. Hihingi ng down payment o full payment sa labas ng application. Pagkatapos mo magbayad, i-delete ang account o ibablock ka. Pang-apat, phishing messages. May matatanggap kang text o chat na parang galing sa courier o shop na may link para i-confirm ang delivery. Kapag click mo, pwedeng makuha ang personal details o bank information mo. Paano natin maiwasan ito? Una, bumili lang sa trusted at verified sellers. Pangalawa, i-check ang reviews, ratings at comments. Pangatlo, huwag magmadali sa pag-order. Kailangan mag-research muna at maghanap din ng alternative. Pang-apat, iwasan ng direct payment kung hindi kilala ang seller. Panglima, gumamit ng secure payment methods. Dagdag na rin natin na huwag basta mag-click ng links mula sa unknown messages. Sa magandang paalala po mas okay nang malate ang regalo kaysa mabiktima tayo ng panloloko. Anong gagawin kapag nabiktima ng scam? Kung sa tingin mo ay na-scam ka, i-save agad ang screenshots ng usapan, resibo at profile ng seller. I-report ito sa shopping platform, bangko o sa mga otoridad. Ipaalam din sa pamilya at kaibigan para hindi na sila mabiktima. Huwag po tayo mahiya magsumbong at mas maraming nagre-report, mas marami pong naililigtas. Paalala po sa ating lahat, ngayong holiday season, tandaan natin, ang masayang pamimili ay nagsisimula sa maingat na desisyon. Hindi kailangang magmadali at hindi kailangang sumugal. Maging alerto, maging mapanuri at unahin ang seguridad dahil ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay kapayapaan ng isip at kaligtasan ng buong pamilya. Yan po muna at napag-usapan dito lang sa MIL 101.